Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa sumunod na bahagi dito sa Ar-Rusul wa Risalat, tiyatalakay na nga natin yung mga bisyara na nababanggit sa mga hadith o nababanggit sa mga ulat na laganap sa mga Hudyo at Kristiyano ang tungkol sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So gayon nga yung katulad yung nakaraan, yung natalakay natin yung tungkol kay Ibnul Hayban na nababanggit ito doon sa Al-Bidayah wan Nihayah ni Ibn Kathir rahimahullah. So ngayon doon sa isang ulat ni Abu Naim sa kanyang Dalailun Nubuwah, mga batayan ng pagkapropeta, at ang sanad nito ay mula kay Muhammad bin Salama. Sinabi niya, lam yakun fi bani Abdul Ashhal illa Yahudiyun wahid. Meron daw isang tribo ng mga Arabo na tinatawag na Banul Ashhal at merong isang Hudyo doon at nag-iisa lang siya talaga doon na Hudyo. Yuqalu lahu Yusha, at ang pangalan daw ng Hudyo na ito ay Yusha. Yung Yusha, kumbaga tinatranslate nila ito bilang Joshua. Fasami'tuhu yaqul, narinig daw ni Muhammad bin Salama na sinabi nito ni Yusha, wa inni lagulamun fi izar. Bata pa noon si Muhammad bin Salama, sa ulat na ito, ang suot-suot lang daw niya nung panahon na yon ay izar lang. Ibig sabihin bata pa siya masyado. Yung suot niya talaga parang malong lang, ganun. Hindi siya nagsusuot ng damit pangitaas. At sinasabi nga nitong ni Yusha, qad dadallakum khuruju nabiyun yub'athu min nahwi hadal bait. Na dumating na ang oras ng propeta na ipapadala mula sa lupalop na ito ng bahay. At maaaring ang bahay nga na tinutukoy dito ay ang mismong Kaaba, kasi nga itinuro niya rin ito. Thumma asyara biyadihi ila baitillah. Itinuro ito ni Yusha, tumuro siya tungo sa direksyon ng Kaaba. Faman adrakahu falyusaddikuhu. Sino man ang maabutan niya ang propeta na ito ay marapat na maniwala siya rito, sabi ni Yusha. Faba'atha Rasulullahi fabu'itha Rasulullahi fa-aslamna wa huwa bayna adhurina. At yun nga naging propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagmuslim sina Muhammad bin Salama at ang ilan sa Banul Ashhal. At buhay pa sa panahon na ito si Yusha. Nabutan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero walam yuslim hasadan wa bagyan. Pero hindi nga siya nagmuslim. Hindi siya naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa kanyang inggit. Inggit nila ng mga Hudyo na ang propeta ay hindi ipinadala sa angkan nila, bagkus ay sinugo sa ibang angkan. Wa bagyan, dahil sa pagkabuhi, na namumuhi sila ng propeta na ito ay ipinadala sa iba pa. Na ito yung pangunahin sa dahilan ng kufur o kawalang pananampalataya ng mga Hudyo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit pa pinag-uusapan nila ito ng madalas. Kahit pa hinihintay nila ang pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero nang dumating siya, hindi nila siya tinanggap. Pero nang dumating siya, hindi nila siya tinanggap dahil sa inggit at pagkamuhi nila ng propeta ay hindi dumating sa kanilang angkan o sa kanilang lahi.
Ang paniniwala nila sa nila merong kondisyon. Maniniwala lang sila kay Allah kapag ang propeta ay nagmula sa kanilang angkan. Inuulat din ito doon sa Al-Bidayah wan Nihaya. Pero syempre, meron din namang mga Hudyo na naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yun nga, iilan lang talaga sila. Iilan lang sila. At pinakakilala nga si Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Sinasabi, waqad kana Abdullah bin Salam sayyidul Yahud wa a'lamuhum wa ibnu sayyiduhum wa ibnu sayyidihim wa a'lamuhum. Si Abdullah bin Salam, siya raw ay mayroong mataas na antas sa mga Hudyo at pinakamaalam sa kanila sa relihiyon. At kahit ang kanyang ama ay pinuno rin ng mga Hudyo at pinakamaalam sa kanila sa relihiyon. At sinabi ni Abdullah bin Salam, iniulat mula sa kanya, ito ay mula doon sa sira ni Ibn Ishaq, rahimahullah. Lamma sami'tu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa araftu sifatahu wasmahu wa hay'atuhu wa zamanahu alladhi kunna natawakkafu lahu. Natawakkaf ay nantadir. Nang narinig daw niya ang tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nalaman niya ang kanyang mga katangian, nalaman niya ang kanyang pangalan, at nalaman niya ang kanyang mga kahit itsura na nailalarawan sa Torah at gayon din ng panahon ng kanyang pagdating na hinihintay nila, fakuntu bi baqa'i misran samitan alayhi. Sa mga panahon na ito na nalalapit na talaga ang pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nandun daw siya sa Misr. Isa ito sa mga pangalan ng Kuba nung panahon na yon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tahimik lang na naghihintay si Abdullah bin Salam. Sa maaaring itong ginawa na ito ni Abdullah bin Salam, na sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tahimik lang siya naghihintay, kumbaga hindi katulad ng ibang Hudyo na maingay, kumbaga ang dami nilang sinasabi tungkol sa pagdating ng propeta na ito. Si Abdullah bin Salam tahimik lang na naghihintay. Tahimik lang siyang naghihintay. Hatta kadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Hanggang sa dumating na nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, ang tinutukoy dito yung hijrah. Falamma kadima nazala bi baqa'i fi Bani Amr bin Auf. At nang dumating nga siya, hindi pala baka, Kuba. Fakuntu bi Kuba misran samitan alihi. So nandun daw siya sa Kuba at tahimik siyang naghihintay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta kadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. At nang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, falamma kadima nazala bi Quba fi Bani Amr bin Auf. Nang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang una niyang tinigilan ay doon sa Quba, doon sa angkan ni Amr bin Auf. Faqbala rajulun hatta akbara bikudumihi. So meron daw dumating na tao doon sa Madina at binalita niya ang pagdating nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sa panahon na yon ay doon pa tumigil muna sa Quba. Wa ana fi ra'si nakhlatin li a'malu fiha. Nang dumating daw sa kanya kay Abdullah bin Salam ang balita ng pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Quba, nandun daw siya sa ibabaw ng puno ng datiles. Kumbaga, nagtatrabaho siya doon. Puno niya ito, siya may-ari ng mga puno na ito. Maring namimitas siya o nag-aani ng bunga ng dates. Wa ammati Khalida bint al-Harith tahti jalisatun. So si Abdullah bin Salam, nandun daw siya sa ibabaw ng puno. Nang nabalitaan niya ang pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
doon sa Kuba. Yung auntie daw niya na si Khalida bint al-Harith, kapatid ng nanay niya, nandun daw sa baba ng puno at nakaupo. Falamma sami'atil khabar bikudumi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kabbarat. Nang narinig daw ni Khalida bint al-Harith ang pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Kuba, nagtakbir ang kanyang auntie. Faqalat amati hina hindi pala, si Abdullah bin Salam ang nagtakbir. Ulitin natin na. Falamma sami'tul khabar bikudumi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kabbartu. Nang narinig niya ang pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtakbir si Abdullah bin Salam. Faqalat ammati hina sami'at takbiri, pero sinabi ng aking auntie nang narinig niya ang aking takbir, law kunta sami'ta bi Musa bin Imran mazid. So minasama nung kanyang auntie yung pagsasabi ni Abdullah bin Salam ng takbir. Sabi niya, kung dumating man ngayon si Musa alihis salam o narinig mo ang pagdating ni Musa alihis salam, hindi mo na ginawa sana yan. Kumbaga, ibig sabihin nung auntie niya, hindi karapat-dapat na nagtakbir ka para sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala qultu lahu, ay ama. So nung sinabi yun ng kanyang auntie, tinanong niya yung kanyang auntie, bakit? Bakit naman? Wallahi, huwa ako Musa bin Imran. Sumpa kay Allah ang propeta na ito na dumating ay kapatid ni Musa bin Imran. Wa ala dinihi bu'itha bima bu'itha bihi. At ang propeta na ito na dumating, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nasa relihiyon ni Musa alaihi salam at dala-dala niya ang anumang mensahe rin ni Musa alaihi salam. Pero nga sinabi ng kanyang auntie, Yabnu akhi, o aking pamangkin, ahuwa alladhi kunna nukhbaru annahu yub'athu ma'as-sa'ah. Sabi ng auntie niya, o pamangkin, ito bang tao na ito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ibinabalita sa atin na darating bago ang araw ng paghuhukom? Sabi ni Abdullah bin Salam, kultu na'am, oo. Qalat, fadaka idhan. Sabi ng auntie ni Abdullah bin Salam, kung gayon ay siya nga. Kung gayon ay siya nga. So wala nang iba pang sinabi dito na detalye tungkol sa pag-uusap nilang dalawa. Kumbaga hindi na nakipagtalo yung auntie ni Abdullah bin Salam dahil maaaring kinikilala rin niya na mas nalalaman ni Abdullah bin Salam ang tungkol sa mga bagay na ito. Waqad dhakara al-Bukhari qissata maji'i Abdullah bin Salam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Merong hadith na iniulat si Imam al-Bukhari tungkol sa pagdating ni Abdullah bin Salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa islamahu wa talabuhu min ar-rasuli sallallahu alaihi wasallama an yursila ila al-yahud wa yas'aluhum anhu bal an ya'lamu bi islamihi. So kasama dun sa naiulat yung kanyang pagmumuslim at ang hiling niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipatawag ang mga Hudyo at magtanong siya sallallahu alaihi wasallam sa kanila, sa mga Hudyo, tungkol kay Abdullah bin Salam at upang malaman nila na siya nga ay nagmuslim. Na tatanungin sila bago pa nila malaman na nagmuslim si Abdullah bin Salam at tatanungin muli sila matapos na malaman nila na nagmuslim nga si Abdullah bin Salam. Bago pa nila malaman na nagmuslim si Abdullah bin Salam, tatanungin sila at pagkatapos nila malaman, tatanungin muli sila. Nakatulad din nung nangyari nga doon sa ulat na ito. Falamma ja'u, at nang dumating na nga yung mga Hudyo, qala lahumur Rasulu sallallahu alaihi wasallam, sinabi sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara Yahud, o mga Hudyo,
Wailakum ittaqullah. Kasawian sa inyo, marapat lamang nakatakutan ninyo si Allah. Fawallahi alladhi la ilaha illahu. Sumpa kay Allah na walang Diyos na marapat sambahin liban sa Kanya. Innakum lata'lamuna anni Rasulullahi haqqa. Tunay na nalalaman ninyo na ako ay tunay nga na sugo ni Allah. Wa anni ji'tukum bihaqqin. At nalalaman ninyo na dumating ako sa inyo dala ang katotohanan. Faaslimu. Kaya marapat kayo nga na magmuslim. Magmuslim na kayo. Pero nga qalu, sabi nila, ma na'lamuhu. Hindi namin alam yan. Hindi namin alam yan. O wala kaming pakialam dyan. Qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ito nga sinabi nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalaha 3 marrat. At inulit ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 3 ulit. Pero ganun pa rin ang sagot nila. Ma na'lamu, wala kaming nalalaman dyan. Pero ito na yung ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, fa ayyu rajulin fikum Abdullah bin Salam? Sino naman sa inyo si Abdullah bin Salam? Ano ang kanyang katayuan sa inyo? O anong halaga niya sa inyo? Anong saysay niya sa inyo? Qalu, daka sayyiduna wa ibnu sayyidina. Si Abdullah bin Salam ang aming pinuno at siya ay anak ng aming pinuno. Wa a'lamuna wa ibnu a'lamuna. Wa ibnu a'lamina. Siya ang pinakamaalam sa amin at siya ay anak ng pinakamaalam sa amin. So yun yung unang tanong. At ngayon, pinabatid na sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afara'aytum in aslam. Sa palagay ninyo, kung siya ay magmumuslim, kumbaga ano ang masasabi ninyo kung siya ay magmumuslim? Qalu, hasya lillah. Sabi nila, imposible. Yung hasya lillah, kumbaga isa ito sa mga, masabi natin na sawikain ng mga Hudyo na kapag, o sa Arabic pala, na ang ibig sabihin imposible o hindi pa hintulutan ni Allah, parang ganon. Hasya lillah, imposible ito. Makana liyuslima, hindi maari na siya ay magmumuslim. Sa'alahum dhalika thalathan, at tinanong nga rin ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya ng 3 ulit, katulad ng una na 3 ulit, at ganon din ang kanilang sinabi. Imposible yan, hindi siya magmumuslim. Wa yuraddiduna alayhi bil jawabi nafsahu, at inulit-ulit nga nila ang kanilang sagot sa kanya. At tinawag na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Abdullah bin Salam. Ya ibn Salam, ukhruj alayhim. Lumabas ka at puntahan mo sila. Fakharaja, at lumabas nga si Abdullah bin Salam. Faqala, ya ma'syar al-yahud. Sabi ni Abdullah bin Salam, o mga Hudyo, ittaqullaha, katakutan ninyo si Allah. Fawallahi alladhi la ilaha illahu. Dahil sumpa kay Allah na walang Diyos na marapat sambahin liban sa Kanya, innakum lata'lamuna annahu Rasulullah. Tunay na nalalaman ninyo na siya, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ni Allah, wa annahu ja'a bihaqqin. At nalalaman ninyo na siya ay dumating dala ang katotohanan. So inulit lamang ni Abdullah bin Salam yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At maaaring ganito ang pagkakalahad dito kasi ganito rin, kumbaga inaanyayahan ng mga tao na manampalataya kay Allah at sa propeta o sugo na kanyang ipinadala. Na yun nga kanina, nung bago pa nila malaman na nagmuslim si Abdullah bin Salam, pinupuri nila si Abdullah bin Salam. Pero ngayon, nang nalaman nila na nagmuslim na si Abdullah bin Salam, faqalu kadibt. Nagsinungaling ka, Abdullah bin Salam, sabi nila sa kanya. Fa-akhrajahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at sa kanilang pagtatakwil nga kay Abdullah bin Salam, pinalabas na sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o pinaalis na sila ng mga Hudyo na kumbaga kinokontradict nila yung kanilang mga sarili. Kanina, pinupuri nila si Abdullah bin Salam. Pero nang nalaman nila
na nagmuslim si Abdullah bin Salam, pinagbibintangan na nila ito ng pagiging sinungaling o pagsisinungaling. Kanina sinasabi nila siya ang pinakamaalam sa kanila, so ngayon sinasabi na naman nila na siya ay sinungaling. So ito ay nagpapakita na kung gaano lang talaga kadali para sa mga Hudyo na talikuran ng katotohanan. Sa harap mismo ng pinakamaalam sa kanila, sukdulang magbuka silang tanga, natatalawisin nila yung kanilang mga sarili, ito nga yung nangyari. Sukdulang magmukha silang tanga na tinataliwas nila yung kanilang mga sarili, iniwan nila, kumbaga, ang katotohanan at niyakap nila ang kawalang pananampalataya. Pero alhamdulillah, yun nga, kung merong ganitong mga tagpo ng mga Hudyo na kumbaga nakikilala nilang katotohanan, so syempre meron ding ibang mga ulat na meron nga mga Hudyo na pangkaraniwang Hudyo, ibig kong sabihin, na tumanggap sa katotohanan. At ito yung ulat naman tungkol sa Shahadatu Gulami Yahudi, ang pagsasyahada, pagmumuslim ng batang Hudyo. Inulat ito ni Anas bin Malik, anna gulaman Yahudiyan kana yukdimun nabiyya sallallahu alaihi wasallama famarad. Meron daw batang Hudyo na naglilingkod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So para siyang parang katulong doon kina Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nagkasakit siya ang bata na ito. Faatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yaudu. Kaya pumunta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa bahay ng batang yaon upang dalawin siya. Fawajada abahu inda ra'sihi yaqra'u at-Taurat. At nang dumating doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita niya yung tatay ng bata na nakaupo malapit sa ulo ng bata na binabasa ang Torah doon sa bata. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Yahudi, unshiduka billah alladhi anzala at-Taurat ala Musa. O Hudyo, ako'y nakikiusap sa iyo sa ngalan ni Allah na siyang nagpahayag ng Torah kay Musa. Hal tajidu fit Taurati sifati wa mukhriji o makhraji? Hal tajidu fit Taurati sifati wa makhraji? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Hudyo, nakikiusap ako sa iyo sa ngalan ni Allah na siyang nagpahayag ng Torah kay Musa. Matatagpuan ba sa Torah? Matatagpuan ba sa Torah ang aking mga katangian at kung saan ako isusugo? Kalala, sabi ng tatay, walang nababanggit sa Torah. Pero alam natin, nagsisinungaling tong tatay. Kasi si Abdullah bin Salam, alam niya na mayroong mga nababanggit tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Ibnul Hayban, alam niya na may nababanggit tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kahit yung Hudyo nga dun sa Banul Ashhal, si Yusha, sinasabi niya, nababanggit ang mga katangian na ito tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nga, hindi naniwala ang ilan sa kanila, katulad nga nung ni Yusha. Habang nag-uusap si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung tatay, qala al-fata, sabi ng bata, bala wallahi ya Rasulullah. Sabi ng bata, meron sumpa kay Allah o sugo ni Allah. Meron o sugo ni Allah, sumpa kay Allah. Merong nababanggit sa Torah tungkol sa iyong katangian at tungkol sa iyong paglitaw. O kumbaga kung saan ka manggagaling. Inna lanajidu fit Taurati na'tika wa makhrajik. Na'tuka wa makhrajak. Tunay na natatagpuan namin o nababasa namin sa Torah ang mga paglalarawan sa iyo at lugar na kung saan ka manggagaling, kung saan ka isusugo, kumbaga. Wa inni ashhadu an la ilaha illallah. At sabi ng bata, ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah wa annaka Rasulullah. At tunay na ikaw ay sugo ni Allah. So ito iniulat ni Imam Al-Baihaqi sa isnad na sahih, alhamdulillah. So ito yung
Ito yung nababanggit madalas na kwento tungkol dun sa Hudyo na bata na nagsyahada bago namatay, kumbaga sa panahon ng kanyang pagkakasakit. Ito nga ay hadith na sahih, alhamdulillah. Ito yung dagdag na detalye dito. Na habang nandun si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama niyang kanyang ama, at tumanggi ang kanyang ama na nababanggit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Torah, pero yung anak, hindi niya ikinubli ang katotohanan at sinabi pa nga niya na nababanggit nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, sa kanilang Torah. So ito yung ilan sa mga naiulat mula sa mga Hudyo at marami pa mga ulat tungkol sa mga katuruan ng mga Kristiyano, at kabilang nga dito syempre yung tala tungkol kay Buhaira na nakilala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung bata pa siya, nang kasama niya si Abu Talib doon sa Syria. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.